Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, kauna-unahang joint sale ng Pilipinas at India sinabayan ng Chinese warships. 27.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa regional high-value drug personality, kumpiskado sa Mandaue City, Cebu. Nationwide registration ng COMELEC tatagal hanggang August 10, Special Register Anywhere program sa NCR hanggang August 7. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kumpirmado ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na minonitor ng Chinese warships ang kauna-unahang joint sale ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea o WPS nitong Linggo at Lunes. Ayon kay Bronner, walang nangyaring insidente sa unang araw ng Maritime Cooperative Activity sa kabila ng shadowing ng People's Liberation Army Navy. Nakilala ang mga barko ng China na Jiangkai II Class Frigate 551 at Luoyang-class Destroyer 161. Lumahok sa aktibidad ang tatlong Indian Navy warships, INS Delhi, INS Kiltan at INS Shakti, kasama ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy. Layo ng joint patrol na palakasin ang kooperasyong pangdepensa ng dalawang bansa. Bunga ito ng pag-uusap ni Bronner at Indian Armed Forces Chief General Anil Chauhan noong Raisana Dialogue 2025 sa New Delhi. Tiniyak ng AFP na magpapatuloy ang ganitong operasyon bilang bahagi ng mas malawak na alyansa ng Pilipinas sa rehiyon. Arestado ng mga operatiba ng Mandaue City Police Office o MCPO ang isang regional-level high-value drug personality at kanyang babaeng kasabwat sa buy-bust operation sa Mantawi Drive, Barangay Sobangdaku, Mandaue City noong isang linggo. Kinilala ang mga sospek na si alias Siu Siu, 54, Tubong Negros Occidental, at ang kanyang kasamang si Jane, 47, kapwa-residente ng Tungkilming, Lanilla, Cebu. Nasamsam mula sa kanila ang humigit kumulang 4 na kilo ng hinihinalang shabu na may halagang 27.2 million pesos. Pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit at City Intelligence Unit ang operasyon sa pangunguna ni Police Colonel Cirilo Acosta Jr., katuwang ang PIDEA 7 at iba pang regional police units. Nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kanilang posibleng koneksyon sa mas malaking sindikato. Patuloy ang voter registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2025 hanggang August 10 sa mga Office of the Election Officer at satellite registration sites sa buong bansa. Hinihikayat ng COMELEC ang publiko, lalo na ang first-time SK voters na edad 15 to 17 na magparehistro upang makaboto sa darating na halalan. Samantala, ang Special Register Anywhere program o SRAP sa National Capital Region o NCR ay bukas lamang hanggang August 7. Maaaring magparehistro sa malls, ospital, paaralan, simbahan, lugar ng trabaho, paliparan at ibang itinalagang SRAP sites. Tumatanggap ito ng new registration, correction, reactivation, at overseas to local transfer, ngunit hindi ng local to local transfer. Magdala lamang ng valid government-issued ID at i-download ang application form sa website ng COMELEC. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sigchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.